Tayo pong manalangin, Panginoong Hesus, muli kami nagpapasalamat, Lord, sa oras na ito na kami po ay magkakasama, mag-aaral ng inyo pong mga salita. Ang aming samot dalangin ang malayang pagkilos sa mga espiritu, maging tagapagturo ka namin, Panginoon. At kung ano man yung mga needs po namin, mga problems, issues, and concerns, I pray, Lord God, na patuloy nga nakatagpuin niyo pang bawat isa sa amin, O Father God. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Purihin ka, dakilain ka, sa may parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong topic 168, for such a time as this, the Esther Generation, Women of Purpose. So ang ating pong main text, kukuhanin po natin sa Esther chapters 2 to 4 and chapters 8 to 9. And then yung ating generational anchor, kukuhanin po natin sa Esther chapter 9 verse 20. Sabi po ng ating main text, patuloy itong alalahanin ng lahat ng salinlahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Yan, so ito po yung ating main verse. So sabi ko dito sa ating introduction, in every generation, God raises individuals, especially women, who will rise above fear, comfort, and complacency to fulfill a divine calling. At yun po yung pag-aaralan po natin tonight. So si Queen Esther was one such woman. Yung kanyang story echoes through the pages of scripture not simply as a tale of royalty, but as a declaration of purpose. In an age where our worth is often defined by appearance or applause, God reminds us that we are called for such a time as this. Yan, kasi hindi naman galing talaga sa royal family itong si Esther, pero makikita natin yung story na amongst all the candidates to be the next queen in replacement of Queen Vashti, kasi nga hindi in-honor ni Queen Vashti si Haring Xerxes, etong si Esther na isang Hudyo ang napili pa ng hari. Yan. So yung Book of Esther unfolds during the Persian Empire under King Xerxes. Yung during the time, the Jewish people, yung Israelites, were scattered and vulnerable. Esther is a young Jewish woman, was brought into the palace and eventually chosen as queen, unaware that her true assignment would soon be revealed. So akala niya siguro bigla lang siya naging queen, kinuha siya ng Haring Xerxes, pinili siya, pero merong purpose kung bakit siya ginawang queen ng Persia. When the decree of to annihilate the Jews was passed, Esther had to choose between self-preservation and purpose. Kasi dito makikita natin sa story na nagkaroon kasi ng isang utos na lahat ng mga Hudyo during that time ay patayin. At alam natin na si Esther ay isang Hudyo, so kahit na siya reyna, kasama siya sa papatayin. So kailangan niyang pumili between self-preservation and then yung kanyang purpose as the queen. Ito yung summary ng story kasi napakahaba ng storya na ito. Para mas maintindihan natin, sinimplify ko lang. Si Esther, isa siyang Hudyo na naging reyna ng Persia matapos siyang mapili ni Haring Xerxes dahil sa kanyang kagandahan at kabaitan. Hindi na agad ipinahayag ang kanyang lahi na siya ay from Jew kasi nga ito ay pinayo ng kanyang pinsan na si Mordecai. So si Esther po, inampon siya ni Mordecai. Si Mordecai ni nagpalaki dito kay Esther, kaya tinuring din ni Mordecai na parang anak itong si Esther. And then yun nga, makita natin, isa siyang Hudyo. And then, marami actually na naging candidates para maging next queen ng Persia. Kasi nga, yung reyna during that time, si Queen Vashti, hindi nga na inonor si King Xerxes nung ipinatawag ni King Xerxes sa kanyang piging. Dahil doon nagalit si King Xerxes at pinalitan na nga na yung reyna. At ang napalit nga dito ay si Queen Esther. Pero ang tagal pa bago si Queen Esther yung naging reyna. It took 1 year. May mga preparation na ginagawa, may mga candidates na pinagpipilian syempre si Haring Xerxes. And eventually nga, ang napili among the candidates si Esther para nagkaroon ng beauty pageant ganun. So nagplano si Haman, isa siyang mataas na opisyal ng hari, na lipulin ang mga Hudyo. Yung reason why is that galit kasi itong si Haman kay Mordecai. Kasi sa lahat ng mga nasasakupan nitong si Haman, itong si Mordecai lang yung hindi nagbabow down kay Haman. Dahil doon, galit na galit si Haman kay Mordecai at nagkaroon siya ng way
na ipapatay lahat ng mga Hudyo. Hindi alam ng hari pero binasbasa ng hari yung ganoong decree na lahat ng mga Hudyo ay papatayin. Yan. So humiling si Mordecai kay Esther. Kasi nga during that time naging queen na si Esther na mamagitan para sa kanilang bayan. Kahit napapanganib ito para sa kanya. Kasi syempre, pag nalaman ng hari na si Esther pala ay Jew, hindi rin natin alam kung ano yung pwede mangyari during that time. So nag-ayuno si Esther at ang mga Hudyo ng 3 araw bago siya lumapit sa hari. Nagplano si Esther ng 2 handaan upang maipahayag ang masamang balak ni Haman. So in short, ipinahayag ni Esther ang plano ni Haman sa harap ng hari at ipinagtapat na siya ay Hudyo. Ang nangyari, ipinabitay si Haman sa sariling bitag na inhanda na para kay Mordecai. So nag-prepare na siya actually before kung saan bibitayin yung mga Hudyo at syempre gusto niyang unahin doon si Mordecai. Pero eventually, hindi si Mordecai yung binitay, kundi si Haman na nagplano na lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Israelites ay patayin. 'Di ba? So alam mo sa story ng Bible, dami mong makikita dyan na there are a lot of ways na ginagawa talaga ng kaaway para malipol ang bayan ng Israel. Even up until now, di ba, very timely nangyayari yan, yung war na nakikita po natin. Pero ito po talaga ay nation, chosen nation ng ating Panginoon, kaya hindi niya talaga pinababayaan ng Israel. So naligtas sa mga Hudyo at ipinagdiwang ito sa kapistahan ng Purim. So sineselebrate po nila yung celebration na ito na hindi nalipol yung bayan ng Israel, yung mga Jews during that time. So meron akong 3 points na gustong pagtuunan ng pansin tonight para mas maintindihan po natin yung story ni Esther, yung kanyang generation. Point 1, purpose is possession by providence. Yan. So kung mababasa natin yung Esther 2:17, Esther didn't campaign for the throne. 'Di ba? Hindi naman siya talaga nangampanya na para siya yung maging reyna, 'di ba? Pinili siya, 'di ba? It was God's divine positioning. Her beauty may have brought her before the king, but it was her destiny that kept her there. Kasi kahit sabihin natin, okay, isa sa mga pinakamaganda si Esther, pero naniniwala ko hindi lang naman si Esther yung maganda. So there are a lot of hundreds of candidates during that time na magaganda rin naman. So destiny niya talaga, kaya siya ay nanatili doon. Katulad ni Joseph in Egypt sa Genesis chapter 41, Esther's rise wasn't random. It was preparation. Di ba kung maalala natin, si Joseph naman, napag-aralan na natin to sa Bible study natin before, di ba, ginamit naman ng Lord si Joseph, pinapunta siya ng Lord sa Egypt, and then yung reason nga doon, mamamatay naman sa gutom, merong great famine sa Israel, di ba? Kaya nga yung kanyang lahi ni Joseph, pinapunta niya sa Israel nung siya ay naging prime minister. So hindi uli nalipol yung bayan ng Hudyo during that time. Ganon din yung kay Esther, di ba? So it was preparation, divine calling ng ating Panginoon. God often places us in unexpected places not for comfort, but for kingdom purpose. So lagi mong isipin yan, dahil tayo po ay na kay Kristo, tayo pong lahat ay mananampalataya ng Panginoon. Minsan, nilalagay talaga tayo ng Lord sa mga unexpected places. 'Di ba? Pero hindi para sa sarili natin. Pero dahil merong magandang layunin ng Panginoon. So hindi nagkamali ang Lord, bakit may mga estudyante dito na nag-aaral sa TRIMEX, sa Tanawan City College, nag-church sa Light of the World, nakaka-attend ng Bible study tonight. So meron pong purpose ang Lord for each and every one of us. Sa Esther 2:17, lubos na nabighaning hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Vasti. So dito makita talaga natin, 'di ba? Nabighani ang hari among all the candidates possible na maging queen, inibig niya talaga ng tunay itong si Esther compared dun sa lahat ng mga babae na pwede naman na kanyang piliin na queen. Yung point number 2 ko, purpose requires courageous obedience. Yan. So minsan dito nagkakatalo kasi minsan clear naman sa atin yung purpose, yung direction, yung gustong ipagawa ng Lord. Kaya lang, laging question, are we going to obey? Clear na yung dapat natin gawin. Pero katulad ni Esther, willing ba tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon kahit na minsan masasacrifice yung kanyang position being the queen, di ba? Sa Esther 4:14-16 po natin yung makikita, when Mordecai reminded Esther that silence would not save her,
She realized her influence came with responsibility. Her iconic words, "If I perish, I perish," were not of recklessness but resolve. 'Di ba? So sabi niya, mamatay na kung mamatay. Kasi alam niya na siya ay Hudyo, magsalita man siya or hindi, mamamatay siya, 'di ba? So katulad ni Moses before Pharaoh, or even si Daniel in the lion's den, Esther embraced obedience over safety. 'Di ba? Katulad ginawa ni Moses, syempre ikaw haharap ka sa paraon, 'di ba? So tendency is pwede ka agad papatayin or patayin ng paraon during that time. Even si Daniel nung siya ipinatapon nung Pharaoh doon sa lions den, 'di ba? Pero nakasurvive siya doon. Finalo niya na sumunod sa Panginoon over yung sarili niyang kaligtasan. So walking in purpose demands faith over fear, even when the cost is high. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, minsan kahit na sabihin natin the cost is high, pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin is a bigger God. So kailangan andun yung trust natin sa Kanya. At alam natin na kapag patuloy tayong nanampalataya, nagtiwala sa Panginoon, alam natin na magiging maganda yung turnout ng decision making na gagawin po natin. So ito po yung verse na pinakita ko kanina. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, sabi ni Mordecai kay Esther sa kanyang pinsan, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Tinan mo ang ganda, no? Kasi minsan, kahit hindi ka mag-stand in your faith, kung kalooban ng Lord talaga na iligtas yung bayan ng Hudyo, kung hindi ka ang gamitin, merong ibang gagamitin ng Lord. Kaya sabi dito, tiyak na may magliligtas din sa Hudyo. Ngunit malilipol ka't ang iyong angkan. Anong malay mo? Sabi na, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. 'Di ba? Yung sinabi natin sa title natin, in such a time as this, 'di ba? Hindi nagkakamali ang Lord. Nilagay ka niya sa ganyang pagkakataon kasi merong purpose ang Lord. Ginawa siyang reyna ng Panginoon, reyna ng Persia for a purpose. Dahil dito ay pinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Kasi ganun yung kanilang belief. So, pag meron silang gustong i-request sa Panginoon, nag-aayuno sila. Hindi lang sila nananalangin, nag-aayuno pa sila, nagpa-fast. Huwag kayong kakain or iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking makatulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Kasi hindi ka naman basta pwedeng pumunta sa hari na hindi ka na pinapatawag. Ganun yung kanilang tradition during that time. Kaya nga sinabi na mamatay na raw siya kung mamatay. Pero gagawin na yung dapat niyang gawin. Yan, 'di ba? So imagine yung courage talaga ni Esther to obey yung kalooban ng Lord, no. Yung point number 3 ko, purpose leaves a legacy beyond your lifetime. Yan. Kasi nga, yung series natin for this month, more of generational, 'di ba? Next generation. Dapat ang mindset kasi natin, hindi lang lagi yung current generation natin, what will happen to the next generation? So may ganong implication. Ano na lang mangyayari kung lahat ng mga Hudyos ay malipol during that time, 'di ba? Who's going to serve the Lord, 'di ba? Esther chapter 9 verse 28. The Jews established Purim to commemorate their deliverance, and it continues to be celebrated from generation to generation. Esther's decision didn't just save lives, it shaped history. And even up until now, 'di ba, yung ginawang ito ni Queen Esther, pinag-aaralan pa rin natin. Example, katulad ni Ruth, 'di ba? She's faithful. Her faithfulness led to the lineage of David and Jesus. Esther's purpose extended far beyond her personal lifetime. At alam natin na yung lineage ni Jesus Christ andun din sa lineage ni Ruth and even ni Esther. So a life of purpose echoes through the generations. We're building legacies, not just living moments. So patuloy itong alalahanin ng lahat ng saninlahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod, hindi nila ito kaliligtan, hindi rin ititigil. So nag-leave ng legacy yung ginawang pagsunod na ito ni Queen Esther. So sa ating pong conclusion tonight, Esther's story is not just ancient history. It's our present call.
So, hindi lang tayo basta nag-aral na, okay, naintindihan ko yung story ni Queen Esther. May ganun pala nangyari sa Bible, yung beauty pageant, then may pinili ang Lord, and dapat pala mamamatay na pala, maubos na pala, malilipol na pala yung mga Hudyo, pero hindi nangyari kasi nga sumunod itong si Queen Esther. We are a generation invited to live boldly for God's purposes. Hindi man katulad ng storya ni Esther, so we may not have chosen our circumstances, but we are chosen in them. So, kung ano man ang sitwasyon mo right now, dapat andun yung mindset mo na kung may pinapagawa ang Lord sa'yo, gawin mo. Kahit na minsan hindi comfortable sa'yo, kahit na minsan hindi mo alam what will happen next, 'di ba? Kahit na minsan yung personal safety mo kailangan masacrifice, 'di ba, yung comfort natin. So as long as andun yung purpose ng Lord sa buhay mo, so sumunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Yan. Ang very basic niyan, pag-share ng Word of God, 'di ba? So yung magbahagi ka lang ng salita ng Diyos, to pray for people na nangangailangan ng panalangin, 'di ba? To give time to God, magkaroon ka ng quiet time, personal devotion, attend Bible study, attend Sunday services, 'di ba? So ang application natin, where has God placed you for such a time as this? So dapat ganon. Bakit ba ako narito? Ano kaya ang layunin ng Lord? Bakit niya ako dinala dito sa Bible study? Bakit kaya niya ako dinala dito sa trabahong ito? Bakit kaya niya ako dinala dito sa school na to, 'di ba? Sa relationship na ito, 'di ba? Sa sitwasyon na to. So are you silent where your voice could bring justice? Yan. Dapat kapag alam natin yung truth, 'di ba? Hindi dapat tayo nananatiling tahimik kundi nag-stand tayo doon sa truthfulness. What bold steps is God asking you to take in this season? So, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Naniniwala ko na nangungusap ang Lord sa'yo at may pinapagawa ang Lord sa'yo na kailangan mo magtiwala sa Kanya. At kapag nagtiwala ka sa Kanya, maaring mahirap sa umpisa. Pero if we trust the Lord, alam natin na magiging maganda yung result nito. Katulad ng naging decision ni Queen Esther. So, ang challenge po sa atin tonight, like Esther, let us rise, not for our own glory, but to fulfill God's purpose, build a legacy of faith, and inspire generations to come. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o Father God sa gabing ito sa pag-aaral ninyo po mga salita. Katulad ni Queen Esther, dalangin namin o Father God na andun yung boldness ng aming faith, yung aming obedience, Panginoon, sumunod sa inyong kalooban o Father God. Alam namin, Lord, na may layunin ka kung bakit nyo kami dinadala sa Bible study, kung bakit nyo kami tinatawag, Panginoon, dinadala sa isang lugar na minsan uncomfortable kami, Panginoon. May mga decision making kami na kailangan gawin, Lord God. At alam namin, O Jesus Christ, na kapag sumunod kami sa inyong kalooban, O Father God, magiging maganda ang resulta nito, O Father God. Kaya Lord, ang panalangin namin, patuloy nyo kaming turuan, tulungan na sumunod sa inyong kalooban, O Father God. Maging ehemplo kami, Panginoon, maging magkaroon kami ng influence over other people na madala rin po sila, O Jesus Christ, sa inyong trono, O Father God. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.